Bago siya lumipad papuntang India noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Duterte na hiniling niya sa negosyante at gaming consultant na si Charlie Atong Ang na tulungan ng gobyerno na sugpuin ang illegal gambling sa bansa. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Ang. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman, Awi ka. Okay, special mention rin ni Pangulong Duterte sa kanyang speech bago umalis. Ano? Sinabi niya doon na sinabi raw niya sa inyo, Atong, ikaw ang #1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat. Huwag tayong magbulahan. No? Ano reaction niyo doon? He was recalling a conversation some time ago. Yeah. Okay, explain ko na rin itong kung paano kami nagkakilala ng presidente. Hindi naman kami very close sa presidente para magkaganon. Kasi ang nangyari kasi noon, kung matatandaan ko noon, nagkita lang kami ng presidente. Noong panahon ni Presidente Estrada, before, kasi noong 90s, nagsasabong na ako dyan. So siguro, nababalitaan ni presidente, kung ano, yung mga kaibigan niya kasi, mga kaibigan ko rin. Ngayon, nung maging presidente, nung manalo siya, na hindi sometimes May 2016, tumawag sa akin tumawag sa isang kaibigan ko, si Secretary Bongo, ang sabi, kausapin daw ako, nakausap ako. O sabi, Atong, punta ka dito sa Davao, batiin mo naman si Presidente. Okay. O, ang ginawa ko, lumipad naman ako doon. Pagdating ko doon, Monday, marami siyang bisita. Tuesday, nagkaroon ako ng pagkakataon, pinatawag ako, nakita kami, apat lang kami. Secretary Bongo, siya, ako, tsaka si Presidente, ako, si Secretary Bongo, tsaka si Congressman Florento. Ngayon, nag-congratulate lang naman ako. Tapos, nasabi ko sa kanya yung problema ng PCSO. Sinamantala ko na rin. Which is what? Ano yung main Yung corruption, sinabi ko. Dahil concern ako doon, dahil galit ako talaga sa STL. Pinakikita, galit ako sa mga illegal. Never talaga ako dyan sa STL tsaka wedding. Kapareho nga na sinasabi ko, para makapag-operate ka ng isang wedding, talagang kailangan, may approval lang, kaya lang naman illegal lang. Ma'am, explain lang natin yung wedding, yung scenario muna. Ang nangyari kasi noon, nung naipaliwanag ko kay Presidente na, eto kasing ano na to, hindi nagdideclare ng tama, tapos kinokota system. In-explain ko lang ang scenario. So medyo mahaba na kwento kay Presidente. Tapos umalis na ako. Nung pag-alis ko the next day, umuwi na ako ng Manila, wala na kaming communication. So nag-offer ba siya sa iyo na gawin kang consultant? Wala. Ito nga yung scenario. May 2016. Tapos September, nung 2016 din yun, tumawag sa akin si Miss Sandra Cam. Sabi, Atong, tumawag sa akin si Secretary Bongo. Pinapupunta ka rin ni Presidente sa PCSO para tulungan na tumaas ang ingreso at tingnan kung paano lilinisin. So natandaan niyo yung sinabi ko. Di ba? Yan. So yung utos na yun, hindi naman direkta inutusan ni Presidente si Secretary Bongo. Kasi hindi naman kami nag-uusap ng Presidente. Okay? So natatandaan niya siguro yun. True, nung naikwento ko. So pagdating naman doon, binastos naman kami nito si Corpus na to. At that time, ano naman yung papel ni Sandra Cam? Wala, si Sandra Cam wala pang papel. So, nachichismis lang siya na ilalagay siya as chairman. And kayo rin, wala kayong official na... Wala akong business, wala lahat. So hindi kayo officially consultant? Okay. Ganito nga, naging consultant ako nung panahon ni Chairman Alice Reyes ng PAGCOR dahil pag tinawag kang gaming consultant, kailangan marunong kang, una-una kailangan tignan mo legality, plus kung ano yung laro, kung saan kikita. Pinatawag ako ni Chairman Alice Reyes para isolve yung problema ng high LA before. Kasi, kumbaga sa intindido ako sa mga gaming, no? Yeah. Nung pinag-aralan ko, nagamot ko yung panahon na yun, from 2.7 million a day, nagawa kong 10 million a day ang high LA noon. So, naging successful ang high LA that time. Tapos noon, ako rin na nag-design ng Bingo 2 Bulls. Pinag-design ako ni President Erap noon para patayin ng wedding. Which is, nagawa ko, maganda, kaya lang nag-operate, yun din mga kumpare ko rin, sila Bong Pineda, mga gambling lord din, never ako nag-operate niyan. Okay, so itong STL, ito supposedly ang solusyon para mawala ang wedding kasi ang wedding is illegal, hindi pumapasok sa gobyerno kung ano, hindi sila nagbabayad ng tax, etc. Pero STL needs to get a permit, pero ang sinasabi ninyo, ang STL ay hindi rin legal? It's supposed to be legal, right? Ang simula ng STL, binuhay nila ang STL, pinanganak yung panahon ni Carrascoso, nasabi ko na yan, ni Carrascoso at saka ni panahon ni Piping Cojuangco. Binuksan nila yan, nakita nila hindi pwede. Sinara. Siyempre, nung manalo si Madam GMA, na alam naman natin ang politika, minsan, tumatanong ng utang na loob sa mga tumulong. Siyempre, pinagmamalaki naman ng mga, eto, chismis to, pinagmamalaki ng mga Pineda, hindi siya magiging presidente kundi dahil sa kanya. Hindi rin siya magiging congresswoman kundi dahil sa kanya. At tumulong daw sila sa kampanya. Ngayon, yung wedding na yan, binihisan na sila Bong Pineda na nagbuo niyan. Binuksan nila. Kung makikita nyo, tingnan nyo yung dinideclare ng panahon ni Uriarte, talagang wala halos dinideclare na talaga. Front na talaga yan. Okay. Kaya nakulong din yan dahil sa ganyang kalokohan yan. So ngayon, ang sinasabi ninyo, hindi nire-remit ng mga STL operators yung dapat na pera na nire-remit nila sa gobyerno? Oh, ito ngayon. Ang PCSO, ito ngayon. Ang PCSO, ang pinaka-income ng PCSO, sweepstakes charter niya. O para maintindihan nyo, as gaming consultant, na-explain ko na. 100% sales, minus charity, minus expenses, divide by how many tickets. Ibig sabihin nun, hindi fixed dividend. Okay? Walang korupsyon. Pumasok ang loto, nag-click, namatay humina ang sweepstake, nag-boom ang loto. 100%
minus 30% charity, minus expenses, divide how many ticket in. So, walang corruption. Kung may corruption man, yung mga handheld, yung mga ganon, pumasok tong STL ngayon. Ipinasok since na doon yung pinasok nila yung STL na yan. Ang ginawa nila, nung unang pumasok ng panahon ni GMA, kung mapapansin nyo, hindi ginagawang legal yan. Laging experimental every year, yearly. Dahil alam nilang illegal eh. Okay, sa panayam po ng programang Unang Hirit dito kay General Manager Balutan kanina, hinahamon po niya kayo. Kayo po at saka si PCSO board member Sandra Cam, kayo na raw ang magpalakad nitong STL operations kasi mas alam niyo daw ito, sinasabi ninyo. At kung makakapag-produce daw kayo ng, sabi niya, 6 billion pesos monthly in 6 months, magre-resign daw siya. Can you really do this? Okay, ganito. Unang-una, sabi ko as consultant, gaming consultant, hindi pwede itong STL na to na nakadesign yan dyan, nakadikit. Unang-una, quota system, hindi actual sales. Kaya nga tuwan-tuwa to si Balutan at si Corpus eh. May erong kasing tinatago, before hindi dinideclare nila 7.5%. Dinoble nila, naging 15%, 15 to 20. Yung 80% tinatago nila na sinasabi nila number of voters, yung PMRR, IRR, yan nga ang front ng kalokohan. Ngayon, hinahamon niya ako, hinahamon niya kami, ito ngayon yan. Ikaw, Balutan, para maintindihan mo to. Sundalo ka, sanay ka sa gera, saksakan ka ng tapang, nilabas niya sa pinagmamalaki niya ngayon, na Medal of Valor siya, Valor, kung ano man yan, na gaming to, hindi mo naintindihan to. Nakurap ka kasi kagad, kaya pinagtatanggol mo. Alam niya ito nung pinapunta ko ni Sandra Cam dyan, na inutusan siya ni Presidente, unang dating pala ni Balutan, sinalubong ako niyan. Mr. Ang, sinalubong pa ako sa 9th floor sa elevator. Mr. Ang, mabuti nagkausap tayo para mapag-aralan to. Kasi si Corpus, nakurap niya ng kabila. Galit siya sa STL. Kasi gusto niya siraan si Corpus, gusto niya agawin yung chairman eh. Okay. Tapos, pagdating naman doon, binasos kami ni Corpus. Ang sabi niya, who are you? Sabi sa akin. Sabi ko, Mr. Atong Ang, consultant of Meridian. Consultant, ginanon ako, consultant of what? Maaga pa, sinabi na sa akin ni Miss Sandra, binasos ni Corpus. Kasi akala ni Corpus, sinaagaw ni Miss Sandra yung pwesto niya. Kasi nachismis sila eh. Okay. Pero sir, okay, ang bottom line, malaki yung kinikita ng STL. I guess yung isang issue dito is under-declaring yung revenue. So I want to ask you about yung allegations dito sa ibang officials ni Pangulong Duterte. No? You've made some allegations about Justice Secretary Aguirre and National Security Advisor Espero na nagpapatakbo rin daw sila ng mga STL. Punta na tayo dito muna sa paghamon ni Corpus. Inahamon niya ako, napatunayan. Okay. Ito lang masasabi ko dyan, okay. Antayin mo, okay, sinasabi ko na ang sales, ang dinideclare nila ngayon is 1.7 billion na raw per month. Ang computation niya, 18 billion, mali pa computation niya, a year, 18 billion na raw. Pero kinukwento niya, gross yun. Ang net na charity na nakukuha niya ron, ang nakukuha niya is 12.9%. 18 billion, 12.9% is a 2.320 lang yan. Yun ang totoo lang. Ine-exaggerate niya, nakinikita yan. Ang totoo niyan, payout yung iba. Saan po galing ang figures niyo? Alam ko. Oh. Ano yun yung record niya, talaga naman open naman yan eh. Ito yun ito pa. Tingnan mo ginagawa nila. Tama ba yan na ang charity? 30% ito tingnan mo kung gaano ka-illegal yung STL niyan. Ang charity, ang PCSO, di ba charity yan? Tumutulong lang yan. Yeah. Yung loto, tsaka yung charity talaga na pupunta yun. Ang kinikita ng loto, tsaka sweepstake, ang net para sa charity is 8 billion, pa-check nila yan. Okay. Net. Etong STL na to, wala naman talaga kinikita yan. Yun, okay, tingnan mo nakalagay dito, etong revenue allocation niya. Nakalagay dyan, charity fund 30%. Charity fund. Bakit yan nagbibigay sa municipality ng 3%? Sa Congress ng 2.25%. Provincial governor, 0.75%. Bakit national headquarters, tapos police, local, CIDG, puro police to. Sino binibigyan mo ng charity dyan? Bribery yan, hindi charity. Yan ang sinasabi ko sa inyo, napaka-illegal. Saan naman po galing itong breakdown na to? Ito yung IRR nila eh. Kasama sa PMRR nila. So it's an official submission? Official, pinakikita nila eh. Sa kanila ko naman nakuha to eh. I-download mo to, makikita na to eh. So sir, nag-aawan nga dito sa STL. Ano yung proof nyo na pati itong mga high government officials sa kabinete may mga STL operations din? Well, hindi naman pinag-uusapan niya kasi kapareho na sinasabi nila. Sabi ni Lila Pineda, patunayan nyo, Nueva Ecija, Pampanga, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Bulacan, Kamsur. Kunyari, 5 na lang yan, kunyari. Sambales, 6. Patunayan nyo na sa amin yan, wala kang ebidensya. Of course, ang mga kumpanya, tingnan mo kung sino mga direktor. Mga pwedeng driver, pwedeng kung sino-sino. Ito na lang gawin nyo. Hindi naman siguro magsisinungaling. Yung mga governor dyan, congressman, saka sa mayor. Sino ang nag-ooperate sa kanila? Okay. Kapareho kanina, na-interview nga ako. Kumpari ko rin sila eh. Kumari ko Mare, ito lang. Pumunta tayo ng simbahan, sama mo mga anak mo lahat. Itong lahat ng probinsyang to. Sumumpa tayo sa Diyos na hindi kayo ang nagpipinas at hindi kayo nag-ooperate dito. Mamatay na sana pamilya natin. Yan lang yung challenge kita dyan. Kasi kung titignan mo sa papel, siyempre, ang mga kumpanya, kung sino-sino director pwede mo ilagay, dami eh. Kaya nga nauso yung dami-dami ng mga rappler na yan eh. Yan ang ganun eh. Kaya lang niloloko natin ng tao eh. Pinag-iinteresan natin lagi. Every time may uupo sa PCSO, pinag-iinteresan pera ng mga
ng mga mahihirap, imbis na i-hospital mo, imbis na ibigay mo doon sa mga may sakit. So kukunin niyo po ba, tatanggapin niyo po ba yung hamon sa inyo ni General Manager Baluta na kayo na daw magpatakbo nito kung mas alam niyo naman kung paano kumita at Okay. dito sa STL? As gaming consultant, alam ko kung paano gagamutin yan. Balutan, tinatanggap ko hamon mo. Ito lang yan. Hindi kailangan ng STL dyan. Gobyerno magpapatakbo. Hindi ako kailangan. Alisin lahat ng gambling lord dapat. PCSO, may formula dyan. Nasa utak ko yun. As gaming expert na tinatawag niyo akong gaming expert. Itataya ko ang buhay ko against sa buhay yung dalawa. Kayong dalawang korap na general. Sana, magising si Presidente sa kalokohan yung dalawa. Magpasabi lang si Presidente na, Mr. Ang, tulungan mo uli ang gobyerno na linisin ng PCSO. Patutunayan ko sa iyo, dideliveran ko ang gobyerno ng 5 billion per month, minimum. 60 billion a year na gross. Okay? Pag napatunayan ko yan, kayong dalawa, maski basura buhay nyo, magpapakamatay ako, maski maganda pamilya ko. Pag hindi ko napatunayan yan. Kayo naman, magpakamatay kayo pag nagawa ko yan. Yun ang amo ko sa iyo. Okay. Saksakan ka na sinungaling. Alright, bukas po ang aming tanggapan para kay General Manager Baluta. Patawagin nyo ngayon kung gusto niya. Alright. Napakasalbahe. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Charlie Atong Ang. Sinusubukan po namin kunin ang panig ng mga pangalang nabanggit ni Mr. Ang sa mga susunod na araw. Thank you, sir. Salamat.